Hello? Amen. Amen. Praise God. Good morning po sa lahat. Sabi ni Kuya Eli, marami daw tayo ngayon. Kala ko fake news, totoo pala. Amen. So, praise God. For the numbers today, salamat dahil sa kabila ng puyat, tayo ay nandito. Puyat po ang lahat. Yung iba hindi pa nakatulog, dumiretso na lang. So, parehas tayo ng nararamdaman ngayon. Parang gusto ko pag matulog. Pero praise God dahil atin itong nagagawa lahat dahil it's not about us, no, because it will enable us. The Holy Spirit enables us, not by might, not by our own strength, but by the Spirit of the living God. Amen? Amen. Amen. So, maraming salamat sa Diyos sa kalakasan na binigay niya sa ating lahat. Amen. So, once again, binabati ko po kayo ng good morning. At kumusta po ang lahat? And maraming salamat po sa pagpunta niyo dito, choosing to come here. God bless you sa inyong desisyon and God bless your hearts. Dahil kayo ay nagdesisyon na sumunod sa kanyang tawag dito sa bahay pa ng bahay. Amen? Amen. Are you ready for the word of God? Amen. Amen. So maraming salamat sa response. So today is the first Friday of the month of March. So ang tema natin sa month na ito, last month, ano po ba yung tema natin? Love. Love. Maka-active nyo talaga about love, no? Pag-ibig. Ngayon, move on na tayo, no? Move on na tayo dun sa pag-ibig na yan, no? Tama na yan, no? Stop na muna yung love na yan. Dito na tayo sa bagong topic ngayon. The month of March, our topic will be about faith. In Tagalog is, ano ang faith sa Tagalog? Pananampalataya. Amen. Talino nyo. So, faith, ang ating magiging tema sa buong tema ng March. So, ano po ba yung faith? As an introduction. So, ngayon, ang ating mundo ay umiikot sa sistema ng paninigurado. Amen po ba tayo? Ang assurance, tama yan, sa mga kumpanya, kahit sa mga relasyon. Diba? Kailangan din ng assurance. Diba? Kaya tayo bumibili ng sinsing kasi yung natin, assurance natin na magkakatuluyan talaga tayo. Diba? Yun, dapat ang sistema o ang mundo natin ngayon ay umiikot sa assurance. Hindi man sure, pero may agreement. It's called tangible assurance, di ba? Kung hindi man sa assurance na yon, kalakip yon ang iba't ibang agreement. Adjustable or ganito, gumagawa kayo ng iba't ibang agreement para talaga magkaroon ng kaganapan ang inyong napag-usapan. Amen? Kaya ang mundo ay umiikot sa itong tinatawag nating tangible assurance. Kapag kumukuha ka ng appliances, or yung appliances o alahas, kailangan may hindi basta-basta binibigay yan. Kung hindi mo man mabayaran lahat ngayon, hindi mo pa pala kukunin. Ang hinihingi ng kumpanya ay down payment. Amen. Kailangan na ng down payment, hindi mo pa pala kukunin ngayon para ma-sure kami na kukunin mo din, magbigay ka muna ng down payment. Diba? Naalala nyo dati yung mga bote ng dito, dati ng Coke, iniipon nyo para kapag ibabalik nyo, kayo ang kukuha ng deposit. Ang sama. Diba? Kahit hindi kayo ang bumili. Nag-uunahan. Mga binago na kayo ng Panginoon. Dati yun, mga deposit, mga bote ng litro, inaano nyo kasi kayo kumukuha ng deposit. Magkano yun? 7? 7 yung sabi ko. Oo. Ngayon, kung sa mga nagigipit, sa mga gustong humiram ng pera, kung ikaw gusto mong maghiram, tapos gusto mong idama yung mo, hindi naman sa gano'n. Pero yung kumpanya, paghihiraman mo, kailangan may
guarantor ka. Bukod sa requirements na hihingin sa'yo, dapat may ano ka na kapag ka ano mang mangyari sa'yo, siya ang mananagot o siya ang marami na nabiktima niyan. Marami na, di ba? Ang ginagawa yan ay guarantor, di ba? Guarantor or co-borrower, di ba? Yun. Ngayon, sa mga mag-asawa naman, para kung magka-anuhan man, iba na yun. Appliances yung tingin niyo sa asawa. Warranty. Kapag ka may sira, ibalik mo sa magulang niya. Sira pala to eh. Ibalik mo sa pamilya niya. Hindi. Di ba? Kapag ka mag-asawa kayo, dapat inaano nyo yung vow ninyo, di ba? For better or for worse, till death do us part. In sickness and in health, di ba? Ganun yun. Kasi kailangan natin maging sure eh, di ba? Kasi marami tayong isang alang-alang, di ba? Ngayon, sa trabaho natin, may legal contract, di ba? Na dapat pirmado, official, di ba? Kasi para kung ano mang mangyari, alam natin na ano ang magiging consequences or assurance natin na makukuha sa ating kumpanya sa Biblia sa buhay. In short, ang ating mundo ay umiikot sa paniniwala na to see is to believe. Mata ni Vincent yan eh. Kilala niya si Vincent? Tatlo lang matanong. Oo, pangatlong mata ni Vincent yan. Iniram ko muna. Hindi alam ng mga matatanda sino si Vincent. Pakilala niyo sa kanya mamaya. Sino ba yun? Secret. Yun nga yun, nandun yung mata niya. Kaya assignment pa daw. To see is to believe. Ganyan, di ba, ang mundo? Kailangan ko munang makita para maniwala ako. Amen? That's how the world operates today. Pero, alam naman natin sa buhay Kristiyano natin na kabaliktaran ang ginagawa natin. Believe to see. Di ba? Ganon ang pananampalataya ganun dapat ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. What is faith? Hebrews 11:1. Ito pinaka-basic to eh. Kung mag-aano ka sa Google, ano ang faith? Nandiyan agad. Hebrews 11:1. Faith is the confidence in what we hope for. Ano daw yan siya? Confidence is yung pagiging sure ka sa mga inaasam mo. Yung mga inaasam mo, sure ka na mangyayari. Kahit hindi mo pa alam, wala pang sign, pero yung mga inaasam mo, confident ka na mangyayari. Kahit nasa isip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, alam mo mangyayari yun. Yun ang faith. Yung paniwalang ka na mangyayari yun. And assurance about what we do not see. Hindi man natin nakikita, alam natin na totoo, di ba? Nakita niyo na ba si Lord? Alam natin na totoo si Lord kahit hindi natin siya nakikita. Amen? Amen. Ganon ang faith, di ba? The substance of things hoped for. Yun. Ano ba yung substance? Di ba kapag yung Laman. sahig o yung laman, di ba? Yung yung bago siya buhusan, di ba Kuya Eli, ng simento, may mga may mga bakal siya. Yun yung foundation mo, di ba? In short, your foundation is Jesus Christ. But, ang ipupuno mo doon, yung magiging simento mo doon, ay yung pananampalataya mo para mas maging matibay yung buhay Kristiyano mo. Yun ang pananampalataya. Evidence of things not seen. Nandun ba tayo, no? Ginawa ni Lord ang mundo? Nandun ba tayo, no? Ginawa ni Lord yung dinosaur? Hindi natin nabutan yung dinosaur, pero nakasulat sa history. Di ba? Kasi totoo na may dinosaur, totoo na gawa tayo ni Lord, totoo na ang lahat na
nandito nakikita natin ang simula, the universe, the heavens and the earth and everything on it, naniniwala tayo na si Lord ang may likha. Amen? Amen. Sino naniniwala dito? Nagaling ka sa unggoy? Hindi ako niwala. Ha? Yung theory of evolution ni Charles Darwin. Ha? Baka check mo yung pananampalataya mo. Check mo yung paniniwala mo, ha? So, ganito lang yung illustration of faith, di ba? Ano nga lang, upuan. Pahiram na ng upuan. Ayan, yan. Yan, yan. Salamat po, Kuya Michael. Sige lang, Kuya. Itong upuan na to, sino dito kanina, bago siya umupo, bago siya pumasok kanina, may tinignan pa niya. Made in China ba to? Saan ba to galing? Sino bang may gawa nito? Bukod sa bubble gum. Sino ba nagano ng bubble gum? Sino ang bubble gum dito? Chine-check mo pa ba matibay ba to? Meron? Hindi, di ba? Pagpasok ko kanina, namili ka lang ng kulay o maganda itong colorful. Upo ka, di ba? Ganon yung faith, di ba? Hindi mo na chine-check na matibay ba to o baka ilalaglag ako nito. Hindi. Ano mo na? Umupo ka lang kasi alam mo na kaya kang hawakan yan, kaya kang paupuin yan, kaya kang gawing komportable yan. Hindi, ganun ang pananampalataya, di ba? That's the simple illustration of faith. Di na kailangan, ang pananampalataya natin as Christians, hindi na kailangan ng deposit, hindi na kailangan ng guarantee, hindi na kailangan ng mga deposit, hindi na kailangan yan. Ang pananampalataya natin ay talagang sure na kahit hindi mo na kailangan ng signs, hindi mo na hingin yung mga deposit, basta naniniwala ka kay Lord, di ba? Yung sure ka. That's faith, being sure of things, di ba? Na hindi mo pa nakikita, wala ka naman doon, pero naniniwala ka, di ba? In fact, we Christians, called by God as righteous, we are called to live by faith. Amen? Amen. Tayo ay tinatawag para mamuhay na naayon sa ating pananampalataya. Amen? Amen. So, to continue, introduction pa lang yun. Our topic is, the Word of God today is about faith. So, let's bow down our heads. Read muna natin yung wisdom ni Lord. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa message na inyong piniprepare mo sa amin ngayon, Lord God. Lord, we look forward unto you, Lord God. Lord, give us the capacity, Lord God, to understand your word today about faith, Lord God. Lord, if any one of us, Lord, need to start his or her faith, if anyone, Lord God, needs to mature on his or her faith, Lord, if anyone wants to strengthen their faith, Lord God, prepare our hearts, Lord God, to receive that lesson, that message today, Lord God. Lord, teach us today, preach unto us today, Lord God. Ikaw ang mamuna sa buhay namin, Lord God, ngayon. And we rebuke any words of the enemy, Lord God, that is trying to steal our focus, that is trying to steal our minds and hearts, Lord God. We rebuke those in the mighty name of Jesus. Lord, give us, Lord, a contrite heart, a righteous heart, Lord God, na sa'yo lamang naniniwala, Lord God. And Lord, help us, Lord God, to learn about faith, Lord God. Today, our faith in you. In Jesus' name we pray. Amen. So, about sa pananampalataya. Pananampalataya ang faith. Meron tayong gagamitin na tao, of course. Diba? Our faith, kilala niyo po siya? Yan yung niya. Yan yung bagong post niya sa Facebook ngayon. Wala na kilala sa kanya. Yan yung bagong palit siya ng profile picture. Yan yung nakuha ko sa kanya. Hindi siya kilala? He is the father of faith. Abraham. Amen. Amen. Sa Abraham, tinagurian siyang father of faith. He is also called the friend of God. Amen.
Ganito ang buhay ni Abraham. Dito yung timeline niya. 0 to 75 years old. Ihahati natin sa tatlo yung timeline niya. 0 to 75 years old. Wala siya. Parang ano lang siya, normal lang siya. Wala siyang kaano-ano. In fact, sabi ni Joshua, he is a pagan worshiper. Hindi siya naniniwala kay Lord. Wala pa si Lord nun eh. Diba? I mean, hindi siya naniniwala kay Lord nun. Kung ano ang sinasamba ng kanyang tatay na si Terah, yun din ang sinasamba niya. Ang sinasamba niya ay yung Diyos-Diyosan, yung Diyos ng araw, buwan, yung mga bato-bato, yung maliit, yung mga Diyos-Diyos na dinadamitan, yung pinapamulsa, baka yun pa yung Diyos niya, no? Yung sinasayaw-sayaw, baka yun pa yung Diyos niya. Pagan worshiper siya eh. Kasi 75 years old, when he was 75 years old, dun siya unang tinawag ni Lord. Amen? Pinili siya ni Lord. When his calling started at 75 years old. So alam niyo na, age doesn't matter sa paglilingkod. Amen. Amen. Diba? Tay, no? Age doesn't matter tayo, no? Ilang taon na lang. Oh, kahit ilang taon ka, maglingkod ka. Kahit hindi pa huli ang lahat. Kahit 99 years old ka pa, tatawagin ka ni Lord para gamitin. Amen. At ano ba, yung sa paglilingkod, walang retirement. Diba? Walang retirement age. Pag nasimulan mo na, dire-diretso na yan. Amen? So namatay siya kasi at the age of 175 years old. Itong bracket na 126 to 175 years old, doon na yung faith niya, doon na yun siya na tinagurian siyang father of faith. He is the friend of God. And in fact, tayo mga Kristiyano, tayo mga we are called the children of Abraham. Amen. Amen. Yun ang sabi sa Old Testament. Tayo ang mga children of Abraham. Pero bago niya narating yung mga ganyan na, bago siya naging tanyag, ganyan na karatula, bago siya naging friend of God at the age of 175, he is the father of faith. Ang ganda tingnan, di ba? Paano siya naging father of faith? Paano siya naging friend of God? Ano ang nangyari in between his age of 75 to 125 years old? Di ba? Of course. Di ba? Galing siya sa Ur. Yan. Ur. Yan sa Babylon. Oh. Tapos, yun. Galing siya sa Ur. Pumunta siya sa Haran. Tinawag siya ni Lord galing sa Haran. Tinawag siya papunta kasi may ipapakita siya sa Canaan, dun sa Promised Land. Ba't nasingit yung Egypt? Diba? Yun ang pag-uusapan natin yun. Ang unang journey ni Abraham sa kanyang faith. So Genesis 12, ano lang yan siya? Naglalakad-lakad na siya. Nagano ganyan siya. Holding hands while walking sila ni Sarai. So, Genesis 12. Ito lang ha, buksan natin yung Biblia natin, the book of Genesis. Diretso lang yan. Pero hindi natin iisa-isahin. Kukunin lang natin yung mga highlights na verse. Genesis 12, unang tawag ni Lord kay Abraham. Hindi pa siya Abraham nun. Abraham pa siya. Di ba? Abraham. Unang tawag ni Lord. Sabi ni Lord, now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. At ang pangako ni Lord, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Amen? I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kaya tayo tinawag na children of Abraham. So, unang verse. Anong sabi ni Lord nung tinawag siya? Go! Yun lang ang sinabi ni Lord. Umalis ka dyan sa dati mo, dyan sa lugar mo. Pumunta ka doon sa lupa na ipapakita. May ipapakita akong lupa sa iyo. Ibibigay ko sa iyong mga lahi, sa iyong mga anak. 'Di ba? May May instructions pa diyan. Ha? May inovate ba si Lord na GPS? O, kunin mo tong cellphone, may ipapakita ako sa iyo. Sundan mo lang yung GPS, naka-record na dyan. Di ba wala?
Ganun lang sinabi ni Lord, go. Pumunta ka doon sa lupa na ipapakita ko sa'yo. Dalhin mo yung mga ano mo. Dalhin mo yung pamilya mo. At yung mga ano mo, mga servants mo, ano ba yan? Walang specific instruction si Lord na pumunta ka sa north of the east, in 20 kilometers, turn left. In 500 meters, turn right. Walang ganun. Walang ganun specific instruction si Lord. Siguro ang instruction ni Lord, umalis ka, sundan mo lang yung ano, yung may ilog dyan, sundan mo lang yung ilog dyan, nandyan yung ano, ipapakita ko sa iyo. Wala, di ba? Because that is faith. That is faith. Yung hindi si Lord nagbibigay ng specific instruction, gusto niya lang na sumunod ka sa Kanya. Di ba? Gusto niya na kung anong sasabihin niya, go, just go. Hindi mo kailangan ng mga assurance, Lord, sure na ba to? Pakakasalan ko pa ba siya? Lord, kami na ba talaga? Magpupupos na ba ako? Isang pag-sign, Lord. Ganyan. Wala mga ganyan. Di ba? Nagsasabi lang si Lord na, go, sige. Andun ang promise ni Lord. Pag pumunta ka, anong sabi ni Lord? I will make you a great nation. I will bless you. Di ba? I will bless you and make your name so great. Bakit niya pinamis yun kay Lord, kay Abraham? I will bless you so that you will also be a blessing. Ano sabi, di ba dito? Para maging blessing ka din sa iba. Di ba? Bakit tayo nag-pray na, Lord, bless me, Lord, bless this person, Lord, bless this, bless that. Ano ang purpose? Tatanungin ka nun, ano ang purpose mo? Bakit i-bless kita? Di ba? The purpose is that so that you will also be a blessing to others. Para maging blessing din tayo sa iba, di ba? Hindi natin hamawakan, huwag natin suluhin yung blessing ni Lord. Kasi kapag sinusolo natin, nai-stack yung blessing, hindi makadaloy, di ba? So let us be a blessing to others also. Genesis 12. Tapos, nagsimula na si Abraham sa kanyang journey. Napunta na siya doon sa ilog, sa Haran. Papunta siya doon sa Canaan. Ngayon, nung napunta na siya doon sa Canaan, stop siya ni Lord. Doon siya pinangakuan ni Lord na nakita mo yung lupa na yan, yan ang ibibigay ko sa iyong mga lahi. Yun ang ibibigay sa'yo. Magiging inyo yan, yung lahi na yan. So, nung nandun na siya, Abraham settled there. Somewhere in Canaan. From Haran, then, somewhere in Canaan. Doon siya, nagsettle siya. And then, andun siya, nagsettle, tumirang siya doon, yung mga asawa niya si Lot, diba? Sino si Lot? Yung pamangkin niya. Amen? So, kasama niya yung pamilya niya. Doon sila nirahan ng saglit. And then, sabi sa Genesis 12, verse 10, nung nandun na siya, ano unang verse 2? There was a famine. May taggutom. Di ba? Taghirap. Kasi dati, kapag ka may famine sa ibang lugar, talagang survival yun. Hindi naman katulad dati dito na, sa atin dito, kapag wala kang pagkain, wala kang grocery, bababa ka lang, may bakala dyan, o pupunta ka sa 7-Eleven, o bibili ka ng laban, gano'n, may ubos dyan. Hindi. Dati, kapag may famine, wala talaga. Ubos lahat ng kamote, ng mga balanghoy. Wala yun. Ubos lahat. Wala ka makikita kahit tubig, kapiranggot lang. So, ang ganda ng promise ni Lord, I will bless you and make you a great nation. Pinangakuan pa siya ni Lord, nakita mo yung lupa na yan. Sa'yo yan. So, naniwala siya kay Lord. Andun na siya. Anong na-experience niya? Unang challenge niya sa kanyang faith. Nanwanagan siya na paggutom. There was a famine. Ngayon, dumiscounty si Abraham. Saan siya pumunta? Dahil may taggutom, pumunta siya ng Egypt. Diba? Diyan sa Canaan, andyan yung promised land. May taggutom. Pumunta siya ng Egypt. Dumiskarte siya ng sarili niya, nakalimutan niya yung pangako ni Lord, nakalimutan niya na andyan pala si Lord. Ngayon, nung pumunta siya sa Egypt, ano nangyari dun sa Egypt? Sabi niya sa kanyang asawa,
Kasi maganda kasi yung asawa niya si Sarai, di ba? Sabi na, Sarai, ang ganda mo. Maganda ka, pero kaya lang, pag nakita ka ng mga Egyptian, sigurado patitipuhan ka. Huwag mong sabihin na asawa kita, ha? Binugaw. Huwag mong sabihin na mag-asawa tayo. Magkapatid ang sabihin mo. Pero, that is half true. Kasi, half sister naman talaga sila. Di ba? Pero, ang masama dun, parang binugaw niya yung asawa niya si Sarai. At doon nga, nakita na ng mga Egyptian, si Sarai na maganda to, kinuha siya ng mga Egyptian, dinala sa Paraon. At si Paraon, kinuha siya bilang asawa. Ngayon, dahil natuwa Paraon kay Abraham at kay Sarah, dahil nga sila parang naging, parang andun si Sarah sa king, binigyan si Abraham ng mga maraming livestock ni king. Natuwa si king kay Abraham. Binigyan siya ng maraming mga bagay. Kalabaw, Kalabaw, baka, kambing, tupa, maraming binigay sa kanya. Mga ganyan. And then, anong nangyari? Kailangan nag-intervene si Lord. Diba? At verse 17 or 17 to 20. Ayun. Verse 17 to 20, nireveal ni Lord na si Sarai ay asawa ni Abraham. Bakit gano'n? Kasi nagpadala si Lord ng mga salot at sakit sa Paraon, di ba? So nagtataka ang Paraon, bakit ang dami kong sakit? Bakit pinadalhan ako ng mga salot? Kaya ito nangyari, na-reveal pala ni Lord kay Tina, yung kinuha niyang babae ay asawa ni Abraham. So anong nangyari? Nung ni-reveal, pinatawag si Abraham ni King. Sabi niya, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit ka nagsinungaling? Sinabi mo na kapatid mo, asawa mo pala yan. Ngayon, nagduhos ako sa mga salot na pinadala sa akin ng Diyos. Ano ginawa? Pinalayas sila sa Egypto. Di ba? Pinalayas sila sa Egypto. And then, lumayas sila. Pero mabait pa rin sila, yung king. Wala namang inano sa kanila, basta pinalayas lang sila sa Ehipto. Ngayon, pagkalayas sila sa Ehipto, anong susunod na nangyari? Genesis 13. Hindi kumpleto yung pananampalataya natin as a Christians. Kung wala tayong naging kasamaan na loob ng kamag-anak. Amen? Amen po ba? Kamag-anak o kapamilya. Genesis 30 talks about Abraham and Lot. Diba? Sino si Lot? Yung pamangkin niya. Ito si Lot kasama niya talaga sa kanyang journey. Ngayon, nung nanggaling sila sa Egypt, dumami yung ari-arian nila kasi binigyan sila ni Pharaoh ng mga maraming ari-arian, di ba? Mga tupa, mga animals. But then, umabot sa punto na hindi na nagkasya, nagkaroon na ng away in between the servants of Lot and Abraham. Hindi na nagkasya yung mga nag-aagawan na yung mga tupa niya sa mga grass, nag-aaway na yung mga servants niya. Ngayon, ano ang sabi dito? Ang sabi ni Abraham dito, let's not have any quarreling between you and me, between your herders and mine, for we are close relatives. Diba? Abraham is the older one. Pero, makita natin ang kanyang faith dito na siya ang mature. Diba? Pamangkin niya lang si Lot. Pero, siya ang siya ang nag-understand. Diba? Siya ang nagpakumbaba. Diba? Sabi niya, huwag tayong mag-away. Kasi tayo ay malapit na kamag-anak. Sino sa atin ang kayang sabihin yan? Inaagaw na yung lupa mo na pinagtirikan mo ng bahay mo. Yung lupa na pinagsakahan mo, kukunin na ng tiyahin mo, kukunin na ng totoong ng kamag-anak mo. Diba? Mahirap yun. Kasi diba? Kaya sabi ni Abraham kay Lot, maghiwalay na lang tayo kung saan gusto. Sabi niya, the whole
countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. Diba? If you want land to the left, then I'll take the land on the right. If you prefer the land on the right, then I'll go to the left. So, pinapili niya si Lot. Makita natin yung humbleness niya, di ba? Kahit pa siya ang mature, siya ang older ones, nakita natin ang pagpapakumbaba niya. Sige, mamili ka dyan kung saan mo gusto. Gusto mo sa kanan, ako dito sa kaliwa. Di ba? Kung gusto mo sa kaliwa, ako sa kanan. Di ba? Madalas hindi nangyayari sa atin yung mga kamag-anak yan eh. Ay, hindi pwede. Ako ang nauna. Hindi pwede ako ang panganay. Dapat sa akin yung malaking share. Ganun eh. Ganun, di ba? Ganun sa atin ngayon, di ba? Pero si Abraham, nakita natin ang pagpapakumbaba niya. Mamili ka kung saan, ako dito, ikaw dyan. Di ba? So, the time came na there was a strife among relatives, di ba? So, Abraham hindi siya naging sakim sa mga ari-arian na sa kanyang nabinigay sa kanya. Amen? Genesis 16. Ito na, itong susunod. This is the Hagar and Ishmael. Sino ba si Hagar? Alam natin, yung slave, di ba? Na inutusan siya ng kanyang asawa na si Sarai na hindi man ako magkaanak. Di ba? Ako, pero meron akong Egyptian na slave. Sige, baka sa kanya magkaanak ka, ganyan siya na lang ang sa iyo, magpatuloy na iyong lahi. Di ba? Kasi wala siyang anak. Mayaman siya, marami siya kaya kung wala siyang anak. Di ba? And then, hindi naman pwede, meron siyang mga servants. Dati kung wala kang anak, tapos mayaman ka, ang iiwan mo yan doon sa pinaka-high servant mo. Ayaw naman ni Abraham doon. Kaya, si Sarai, dumiskarte din siya. Sabi niya, wala tayong anak dito. Meron akong alipin na si Hagar, baka sa kanya ka magkaanak. Diba? So, time came na nagkaanak, nabuntis na si Hagar. Hagar became proud. Diba? Naging mapagmataas si Hagar kasi nabuntis siya. Naging mas naging siya sa kanyang mistress. Nawala siya sa hulog. Naging proud siya na, isa ko, ganyan. Anak ni Abraham. Diba? Hindi na siya masyado kaya si Sarah tumaas yung kilay. Nag-away sila mag-asawa. Tingnan mo yung ginawa mo. Nung nabuntis yan, lumaki na yung ulo. Diba? Ngayon, nag-aaway na sila, biniblame na niya si Abraham. Ngayon, kayo mga asawang lalaki, nasubukan niyo na ba yan? Ha? Yung idea ng asawa niya, tapos sa huli, kayo ang nasisi. Diba? Idea ng asawa niyo, tapos sa huli, nung pumalpak, ikaw pa ang nasisi. Diba? Marami ba ganyan, nangyayaring ganyan? Hagar and Ishmael's story. And then, alam naman natin the rest of the story, pinalayas siya. But, bumalik din siya kasi sinabi ni Lord. And then, sino ang pangalan ng anak ni Hagar at Abraham? Ishmael. Sino yun? Bibigyan ko yun ng tsokolate. Wow. Sino yun? Galing sa likod. Yan, tama yun. Tama yun. Si Ishmael ang naging anak, di ba? Pero siya ang naging lahi nito, Arab or Islam country, di ba? Mga Arab, nation. Kaya, yun ang naging consequence, di ba? Sa kasalanan na personal choice na ginawa ni Abraham. Ngayon, Ishmael was not the promised son. Diba? Pinakakuha siya ni Lord na bibigyan kita ng gagawin kitang father of nations. Paano mangyayari yun? Yung asawa ko, baog. Diba? Paano mangyayari yun? Matanda na. Pati yung mga OB na pinapacheck-upan ko, namatay na. Yung mga kumadrona, nakasama namin, namatay na. Diba? Si Sarah, 99 years old. But,
God made a covenant to Abraham. Itong covenant, the circumcision covenant. Ano ba circumcision? Tuli, di ba? Mga panahon na yon, ito yung unang Operation Tuli. Ito yung unang Operation Tuli, di ba? But, hindi lang siya, it was a covenant from the Lord, na mangyayari ang lahat na sinasabi ni Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng circumcision? Yung nagpapatuli ka, di ba tinatanggal lang yung skin. Circumcision means cutting off the flesh. Di ba? May tinatanggal na ng flesh. It simply means in our faith na kaya tinatanggal yun so that you will not rely on your flesh anymore. Di ba? Kaya, so that you will not rely on your flesh anymore, you will rely on God. Kaya ginawa ni Lord ang covenant na yun, yung pagpapatuli. Ilang taon si Abraham nagpatuli? Tingnan nyo dyan. 99 na? 99. Kaya alam niyo na guys, hindi pa huli ang lahat. Alam niyo na, 99 years old. May pag-asa pa. Si Abraham, 99 years old, nung nagpatuli, di ba? Kayo na bahala. Good naman. Ayaw pa yan. Hindi pa tayo mawawala ng pag-asa. At in this chapter also, grinder na daw yung ano yun, kay Babalo? Yung kay Babalo. Yung kay Babalo ba yun? So, ayun. At this chapter also, the same time with the covenant, binigyan siya dito ng bagong pangalan. From Abram to Abraham. From Sarai to Sarah. Dinagdagan ng age, di ba? Dinagdagan ng age. Abraham. Sarai, Sarah. Di ba? Parang Abdallah. Di ba? Siguro Pinoy Pinoy itong naging Pinoy ito. Kasi, di ba, yung mga Pinoy mahilig maglagay ng age. Kaya mo si Pebs, di ba? Dapat Pebs lang yan. Pebs. May letter H. May letter H. Pebs. Boy. Ayun. Boy. Her. That's my age. Abraham means, sabi ni Lord, you will no longer be called Abraham, but Abraham, for you will be the father of nations. So, he is a father. Amen. So, Sarai, Sarah. So, it means princess. Diba? Princess, Sarah. Ay, nagbabalat ng patatas. So, hindi. Magiging ibig sabihin ng Sarah is a princess. At ang pangako ni Lord, she will be sa kanyang anak manggagaling ang lahat ng lahi ni Abraham. Yung pangakong lahi ni Abraham kay Lord. Amen? So, ayan pala. As for Sarah, you know, Sarah. Sarah, I will bless her and I will surely give you a son. Yun ang pangako ni Lord. I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of people will come from her. Diba? Pero paano nga yung pangako na yan? Baog na si Sarah, diba? Kahit pa pangako yan. Baog na si Sarah. Namatay na nga yung ubi na pinagpapacheck-upan niya. Yung mga kumadona na kasama niya galing Haran, namatay na, ilang taon na. Diba? Ayun ang pinangako. So, Genesis 18, ito na yung specific na pangako ng Lord sa kanya. Diba nung may dumalaw na angels doon sa tent ni Abraham? Sabi niya sa Genesis 18, then one of them said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son. Si Sarah, nagiti-ngiti pa, di ba, sa likod. Ayaw nga yung maniwala eh. Yan. Expired na yung mag-school. Wala na. Namatay na nga yung OB na si Doktora, gano'n. Wala nang papacheck up na pag-asa ko. Tawa-tawa lang si Abraham. Ay, si Sarah sa likod. Pero sabi sa verse 14, is there anything too hard for the Lord? May mahirap ba sa Panginoon?
Walang mahirap sa Panginoon, di ba? Amen. Verse 14 says, is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap sa Panginoon, amen? Sabi nga, I will return to you at the appointed time next year and Sarah will have a son. Yun ang pinakako sa kanila, Genesis 18. But, in Genesis 20, there was a journey. Hindi pa sila, before the birth of Isaac, there was Abraham and Abimelech. Anong nangyari dito? Tinali ko to kasi kung anong nangyari dun sa Egypt, nangyari ulit din dito under the name of King Abimelech. Binenta ulit niya si Sarah. Sa Abraham, parang hindi naging father of faith. Parang walang Diyos. Parang binibenta yung asawa niya. Diba? Binigay na naman niya yung asawa niya. Sabi niya, kapatid ko yan. Which is true naman kasi have sisters sila. Pero, dapat, kasi mag-asawa sila. Binigay niya kay King Abimelech. And then, ganun ulit ang nangyari. The Lord God intervened between the King Abimelech and binalik sa kanya si Sarah kasi the Lord intervened. Ito si Abraham, dumidiskante yung sarili niya, di ba? Nakakalimutan niya yung pangako ni Lord sa kanya. Sariling mundo. May sariling diskarte, natatakot siya kapag may mga dumadating na yung mga pagsubok, natatakot siya kapag dumadating na yung mga hindi inaasahang sitwasyon. May may plan B siya, may plan C, di ba? Kaya, the Lord God had to intervene. Amen? Ang Diyos gumagawa ng paraan. Kapag tayo ay, kapag nakikita ni Lord na dumidiskarte na naman itong sarili ko, itong anak ko. Diba? Mali na naman itong diskarte niya. Kaya, the Lord God had to intervene. Kaya makikita natin yan sa buhay natin. Kapag mali yung mga choices natin, mali yung mga ginagawa natin, makikita natin ang pagkilos ni Lord. Amen? Ganyan ang journey of our faith. Amen. So, Genesis 21. Ito na, the finally birth of Isaac. Ayan na. Kung ano ang pinangako sa Genesis 18, dumating exactly that time. Genesis 31. Pinanganak si Isaac. Kaya ayun, tuwang-tuwa na yung mag-asawa. Diba? At the age, kahit barren siya, kahit nasabihan na baog siya, at the age of how many years old, ilang 90 years old Sarah, nagkaanak pa din siya. So, walang imposible sa Panginoon. Diba? Walang imposible sa Panginoon. Kaya walang mahirap sa Panginoon kahit anong circumstances, kahit anong factor pa yan, what is impossible in the eyes of man is possible in the eyes of God. Amen. Genesis 22, ito na ay yung pinaka-highlight ng kanyang pananampalataya. Ando na nga may anak siya. Ito na yung pinangako ni Lord na anak. Pero ano ang ginawa nila? Ano ang utos ni Lord? Offer your son, your only son, Isaac, as an offering. Diba? Ano yun? Alam natin itong story na to. Kung saan in-offer ni Abraham. 100%. Yung anak niya, yung kaisa-isa niyang anak. Kasi yun ang utos ni Lord. Nagdalawang isip ba siya? Hindi. Masakit ba sa loob niya? Although, siguro masakit sa loob niya kasi anak niya. Pero, mas matimbang sa kanya ang kanyang covenant at utos sa Lord, di ba? Yun ang pananampalataya. Mas pipiliin natin na sumunod kay Lord kaysa sa mga sarili nating kagustuhan. Yun ang pananampalataya natin as Christians, di ba? Amen. Amen. Dapat mas mabigat si Lord. Mabigat man yung mga choices natin, pero dapat mas matimbang si Lord sa buhay, mas pipiliin natin kayo. Kaya, Amen. dahil sa kanyang pagsunod, hindi siya nagdalawang isip na i-offer si Isaac, nakita ni Lord ang kanyang pananampalataya at ang kanyang puso na masunurin. Di ba? And, ayun nga na ngayon ang nangyari. The angel of the Lord intervened. Kasi napatunayan ni Lord na ang kanyang pananampalataya. Di ba? Natuloy ba? Yung pag-chop-chop niya sana kay Isaac? Hindi. Di ba? Napatunayan lang ang kanyang obedience. And then, at the chapter 25,
ito na. Abraham lived 175 years. Namatay siya sa 100 at the age of 175 years. So, triple senior citizen na siya, di ba? Wala na siyang pamasahe sa eroplano. Ano na siya? Yung discount niya sa sinihan, 80% na. 175 years old, di ba? Namatay siya at the good old age of 175 years old. Pero marami siyang pinagdaanan. Sana po. Ito yung timeline niya. Di ba? Pinili siya ni Lord, tinawag siya, in between the age of 75 to 125 years old, nandiyan yung kanyang journey of faith, di ba? God called him to live his life without a specific instruction. Naiwanan mo yung dati mong buhay, yung dati mong lugar, pumunta ka sa lugar na pinangako ko sa iyo. Without a specific instruction. Nasubukan niya ang taggutom. Binenta ang kanyang asawa sa Paraon. Nagkaroon siya ng di pagkakaintindihan sa kanyang kamag-anak, di ba, kay Lot. He is a childless in his own wife kasi baog ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng concubine. At dahil sa relasyon na yon kay Hagar, nagkaroon ng communal consequences, di ba? Personal na kasalanan mo, ang consequences ay marami ang nagsuffer, di ba? Kasi ang mahirap. Pwede kang mamili sa kasalanan na gusto mong i-commit. Pwede kang mamili na i-chat ko to, ako dito, lang kami, fling lang kami. Pero ang consequence, hindi mo mapipili. At ang consequence, ang kabayaran niyan, hindi mo mapipigilan. May kabayaran at may consequences. Lahat ng kasalanan ng ginawa natin. Amen? So, you can choose the sin, but you cannot choose the consequence. Amen? So, nagkaroon siya ng relationship outside marriage, circumcision covenant, so more on physical, di ba? Yung tuli niya. So, meron siyang doubt. Nagkaroon siya ng doubt sa promise ni Lord na paano magkakaroon ng anak ba yung asawa ko? Di ba? And then, the second time around, binigay na yung asawa niya kay King Abimelech. And then, naghintay siya ng matagal na panahon para dun sa anak na sinasabi sa kanya. And then, ang pinaka-matinding pagsubok is his only son was asked to be sacrificed as an offering to the Lord. Kaya makita natin yung pananampalataya ni Abraham. Taas baba, iba't iba, pasikot-sikot. Ganyan ang journey of faith natin, di ba? Si Abraham natakot din, nagkaroon siya kaya dumiskarte siya, di ba? Pinamigay niya yung asawa niya. Di ba? May takot din siya. So, hindi natin kailangan, iba't iba tayo ng journey dito. Hindi natin kailangan maging si Abraham. Lahat tayo may kanya-kanyang journey of faith. Diba? Mahirap man o hindi, basta tayo, iba-iba yung proseso natin sa ating pananampalataya. Ngayon, ang tanong ko is, what is your personal journey of faith? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung pagdadaanan mo sa pananampalataya mo? Diba? Klase-klase ang hamon ng bawat isa. Amen? Klase-klase yung proseso natin sa ating pananampalataya. Pero, kaya ginamit ko to si Abraham. Kasi, aside from he's the father of faith, bago niya narating yung pinarangalan niya siyang ganyan. Kasi, marami siyang pinagdaanan. Diba? Pwede sabihin ni Lord na, ganyan ka pala ha, pinagdududahan mo ako ha. Hindi pala buo yung pananampalataya mo sa akin. Hindi ka pa pala lubos na hinimpalataya sa akin. Hanap na lang ako ng iba. Diba? Hindi ganyan si Lord. Kasi God chose Abraham. Dahil pinili siya ni Lord, talagang hindi siya nagdalawang isip. Siya pa rin ang pipiliin Lord. Kahit pa, pag ganyan-ganyan, yung pananampalataya niya. Hindi naghanap si Lord ng iba, di ba? So,
So ganyan din sa atin. Tayo ay tayo ay mga pinili ni Lord. Pag pinili tayo ni Lord, hindi nagbabago yan. Kasi Lord, hindi siya nagbabago, di ba? He's the same God yesterday, today, and forever. At ganun din yung plano niya sa iyo. Hindi nagbabago yung plano niya sa iyo. When He promised you life and abundance, hindi magbabago yun dahil dahil nakakumit ka ng kasalanan. Ganun pa din ang pangako niya sa iyo, di ba? Hindi nagbabago ang pangako ni Lord. When God promised to bless you, He will really bless you. Because ang Lord, hindi totoo siya sa kanyang mga salita. Amen. Amen? And let us be encouraged by the life of our father Abraham, di ba? Kahit pa ganon yung journey niya, laban bawi yung kanyang pananampalataya. Pero at the end, he still choose to have the faith in our Lord. Amen. Amen? Amen. Bakit yun faith? Bakit kailangan talaga yung faith sa atin? Without faith, it is impossible to please God. Amen. Wala tayong pananampalataya, hindi matutuwa ang Panginoon sa atin. Diba? Wala tayong sa Panginoon. Wala tayong pananampalataya. Because anyone who approaches Him must believe that He exists. Naniniwala ba tayo na totoo si Lord? Nandiyan si Lord. Amen. And that He rewards those who earnestly seek Him. May gantimpala ang patuloy na naghahanap or nagsusumamo sa Kanya. Amen? Kaya patuloy lang tayo lumapit sa Kanya, hanapin siya. At paano natin ito magagawa? Dapat yung pananampalataya natin matibay. Dapat yung pananampalataya natin andyan, di ba? Amen. So, ngayon, naniniwala ko na ang lahat may pananampalataya. Kahit yung mga atheist, di ba? Malakas din yung pananampalataya nila na walang Diyos. Sa science lang sila naniniwala, di ba? Ganun sa iba, faith is also a belief, di ba? Ang mga atheist, naniniwala sila na walang Diyos, di ba? Si Kibulmi, naniniwala din siya. Paniwala siya na siya ang anak ng Diyos. Ganun ang pananampalataya niya eh. Iba-iba yung pananampalataya ng bawat isa. Ngayon, ang tanong, kung may pananampalataya ka, kanino mo nilalagay yung pananampalataya mo? Yes. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Who do you anchor your faith with? We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Kanino? Kay God. Kay Lord. Ito yung, kung naghahanap ka ng, kung may kulang sa'yo, He is Jehovah Jireh. Diba? Kung may kailangan, kung may sakit ka, kung nangihina ka physically, He is your Jehovah Rapha. He is your healer. Kung may pinagdadaanan ka, feeling mo kalunan ka na, you are depressed, God will give you victory. This is Jehovah Nissi. He is the Lord. He is also the Lord that cleansed you. Ano ba kailangan mo? Dami dyan. He is your shepherd. Kung feeling mo na talagang wala akong pag-asa, dami kong kasalanan. The Lord is our righteousness. Di ba? Kompleto si Lord yan. Ano bang hahanapin mo? Kompleto patatas yan. Sino pa bang hahanapin mo? Saan mo nilalagay yung pananampalataya mo? Amen? Amen. That is our Lord. At ang pangalan ng Diyos, subok na yan. Di ba? Subok na matatag. He is the author and finisher of our faith. Di ba? Dapat sa Kanya lang ang pananampalataya natin. So sa lahat na gusto ko ng faith na yan. Gusto ko, iba yung desire natin, yung iba may faith na, Lord, gusto ko na, tumibay pa yung faith ko. Lord, gusto ko na, simulan yung faith ko. Lord, gusto ko na mag-mature yung faith ko. Yung iba gusto madagdagan yung faith. And God bless you dahil nag-desire ka ng ganyan. Paano natin sisimulan yan? Saan tayo magsisimula? Ito, Proverbs 3:5-6. Trust the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Yun lang. Diba?
doon ka sa Diyos. Kay Lord ka, sumandal. Sa lahat, kay Lord mo, ilagay lahat ng trust mo. Si Lord ang gawin mong sandalan. Huwag yung sarili mong pananampalataya, huwag yung sariling belief mo, huwag yung sariling pinaniwalaan mo. Pero sa lahat ng oras, sa lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, i-acknowledge mo si Lord. Invite the Lord to enter your life. Invite the Lord to intervene sa buhay mo. At trust in the Lord. Yun lang. Hindi mo man alam kung anong mangyayari, di ba? Ganun lang ang gawin natin. Malaki man ang pagsubok natin o maliit, trust the Lord with all your heart. That is the start of your faith. Kasi tayo, hindi naman natin alam yung mangyayari sa susunod eh. Di ba? Alam lang natin, may iniyan lang tayo kung ano yung ulam natin mamaya. Di ba? Pero kung anong mangyayari sa ating bukas, hindi natin alam. Amen. So, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Huwag sa ating sarili. Amen. Kasi yung sarili natin, minamina. Yung sarili natin, walang kasiguraduhan. 50-50 tayo. But, in all your ways, we must acknowledge the Lord. And, sinong hindi gusto na, lumakad sa, daan na smooth, straight lang, di ba? Ayaw natin na kung gusto natin yung komportable na buhay. Di ba? Hanggat maaari, gusto natin yung komportable na buhay. Pero, ito ang pangako ni Lord. He will make your path smooth. Di ba? Dumaan man tayo sa mga maraming pagsubok, uulanin man tayo ng mga unos, pero habang dumadaan tayo sa mga unos na yan, safe tayo, we are comfortable because He is making our path smooth. Amen? Amen. Gusto ba natin yan? Amen. So, trust in the Lord with all your heart. Diba? So, let us bow down our heads in prayer as we close the Word of God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa message na tinuro mo sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, sa faith, Lord God, na binigay niyo sa amin, Lord God. Lord, we do not start this way, Lord. Lord, we are faithful because you are faithful. Our God is faithful above all, Lord God. Ikaw ang unang nagturo sa amin ng faith, Lord God. And Lord, I just pray, Lord God, na kung sino man ang nagde-desire, Lord God, na simulan ang kanilang paniwala, simulan ang kanilang faith sa iyo, Lord God, bless them, Lord God. And Lord, turuan niyo po sila to trust in you, Lord God. Lord, ikaw po ang magpakilala kung sino ka sa buhay ng bawat isa. And to everyone who wants to mature their faith, Lord, tulungan niyo din po sila, Lord God, sa kanilang dinidesire, Lord God, na mag-mature sa kanilang faith, nadagdagan ang kanilang faith sa iyo, Father God. Lord, we cannot do this on our own, Lord God, on our own. Kailangan namin ang iyong tulong, Lord God. Kailangan po namin ang iyong pangunguna sa buhay namin, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, I pray, Lord God, that you will bless my brothers and sisters na nakinig at nandito ngayon, Lord God. Lord, bless them, Lord God, so that they will also be a blessing to everyone in the world, Lord God. Sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, Lord God, make them also a blessing, Lord God, because our God is the God of blessing. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga turo, Lord God, sa iyong pagkilos. Oh, Holy Spirit, continue to move in your power and the rest of our service, Lord God. We commit it all to you, Lord God. Thank you for the victory, Lord God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.